Definitely, yung opisina niya ang nag-alok ng 20 million kada distrito. Definitely, nanggaling sa kanila yung very attenuated timeline na July 9 o July 9 ba yun? Tapos na ang lahat. At ibibigay na ng buong-buo itong economic provisions, etc. So definitely that derived from his office with very clear numbers identifying the staff members and attorneys involved. Hindi si Speaker sumusunod sa Pangulo. Ganun lang kaliwanag yun. Walang kwentang kausap ang hindi tapat ang salita. That is baseless. Siguro, kausapin mo na siya. Nagmamarites siguro, nakikinig sa mga marites. I'd like her to prove it, and she has the proper means and ways she can go to whatever court or agency, the COMELEC, let her prove it. Kasi maraming marites nang lumalabas yan sa Senate. Magandang araw mga kaibigan. Ubusin ko lang ang dark chocolate. Meron pa tayong available stock. Sa mga gustong mag-order, dito lang kayo mag-contact. Okay, so narinig natin ang balita sa Saksi GMA Integrated News. Talagang grabe na ang bangayan. Una, yung magpinsan. Senator Amy and Speaker Romualdez. Yung isa, sinasabi, marites lang daw itong mga senador. Yung isa naman, hindi marunong sumunod. So, kanya-kanyang akusasyon na ngayon yan kung sino ba ang nasa likod ng People's Initiative. Todo deny ang Kamara na wala silang kinalaman. Tapos, sabi naman ni Senator Amy, 20 million pesos ang budget allocation per congressional district para itaguyod ang People's Initiative. So, let her prove it, sabi naman ni Speaker. Maganda ngayong next week, Martes ba? Magkakaroon na ng Senate hearing tungkol dyan, pangunguna ni Senator Amy sa kanyang Electoral Reforms Committee. Magkakaalaman na maraming mga testigo na ihaharap ang mga senador. Ako rin, as a vlogger, marami ang nagpapadala sa akin ng mga pictures, mga ebidensya na talagang iba yung pagpapapirma, may halong ayuda. Para kung pipirmahan ako, tuloy-tuloy ang ayuda. Excuse me. Kung hindi naman pipirma, walang ayuda. So, marami yung nagsasabi sa akin na pilitan lang magpirma dahil takot. Dahil mga opisyalis ng gobyerno ang nagpapapirma. So, talagang nakakagulo na itong nangyayaring People's Initiative na ito. At divisive nga. Tama yung sinabi ng Pangulong Marcos na divisive ito. Bakit tinutuloy pa rin ng Kongreso na nagkaroon na ng dialogue ang Speaker of the House at ang Senate President tungkol sa issue at nag-usap na sila sa palasyo na ang i-focus na lang is charter change, ang pagtuunan ng pansin yung mga restrictive economic provisions ng 1987 Constitution. Sa umpisa, sumunod ang Senado kaya nagkaroon ng resolution na pag-aralan yung economic provisions. Ngayon, parang ayaw na ng mga senador. Kaya nagpirma na sila ng manifesto. Manifesto ng 24 senators na declaring war sa People's Initiative na itinataguyod ng Kamara na pipigilan nila at all cost. At sabi ni Senator Pimentel,
baka idulog nila ito, ireklamo sa Supreme Court kasi unconstitutional yung gagawin o ginagawa na ng COMELEC. Tinatanggap na ng COMELEC yung mga pirma eh. Wala daw sapat na batas na basihan yung ganun, sabi ni Senator Pimentel. So anyway, talagang magmatyag po tayo dahil tingin ko it's more of a political agenda ang makikinabang ito, mga politicians who wants to stay in power for a longer period. Kaya pag nagtagumpay itong People's Initiative na ito, baka, sabi ng Kongreso, ng Senado, baka wala nang election by 2025, wala na ring election by 2028. Ay di, wala na. Patay na ang demokrasya kung ganun ang mangyari. Okay? So, salamat sa mga senador na lumalaban para sa demokrasya. Saludo ako sa 24 senators. Kahit ang mga oposisyon, Pimentel, Hontiveros, tumutulong na sa mayorya para pigilan ang People's Initiative ito na isinusulong ng mga tao ba o assisted ng mga kongresista? Yan ang tanong. Anyway, panoorin natin ang buong detalye, balita ng Saksi o GMA Integrated News para mas maintindihan niyo ito. There's just 24 of you. Get your act together. Focus. Okay? Focus on your work. All right? And stop hitting on Congress. And maintain parliamentary courtesy. Sinabi yan ni House Speaker Martin Romualdez matapos akusahan ng mga senador ang Kamara na nasa likod umano ng pagkalap ng pirma para maamyendahan ang saligang batas sa pamamagitan ng People's Initiative. Isinantabi pa ng Senado ang resolusyon para sa pag-upo ng Kongreso bilang Constituent Assembly para baguhin ang ilang economic provisions lamang ng konstitusyon hanggang patuloy na umuusad daw ang People's Initiative. Sabi ni Romualdez, ganito rin ang nangyayari noon. At ng mga House of Representatives, nakapasa ng mga resolutions to revisit the Charter. Pero nagugulat po ako pagka na-transmit na sa Senate, parating dead on arrival, parang ayaw pag-uusapan. And I believe it has never been the intention of the Philippine Constitution to arrogate unto a few senators the veto power, particularly a veto power to stop any discussion on charter amendments. Kahapon sinulatan ni Romualdez si Senate President Juan Miguel Zubiri para ulitin ang suporta sa bersyon ng Senado sa resolution of both Houses 6. Just to assure him to assuage any hurt feelings that they have been suffering because nakikita mo medyo yung senador kung ano ang mga sinasabi pero huwag na natin patulan. Wala kayong pakialam sa PI. Yung PI, trabaho na yan ng taong bayan. Yung mga congressman at yung mga senador, trabahuin natin yung legislation. Natanggap na ni Zubiri ang sulat kung saan nabanggit ding kahit pangunahan ng mga senador ang isang People's Initiative, susuportahan ito ng Kamara. Pero sabi ni Zubiri, walang napag-usapang PI na pangungunahan ng Senado. Taong bayan daw dapat ang manguna sa People's Initiative. Naninindigan pa rin ang Senado na mali at labag sa konstitusyon ang kasalukuyang People's Initiative at kung paano kinakalap ang pirma. May patutsada naman kay Romualdez si Senate Minority Leader Coco Pimentel. You stop this foolishness. I think the Speaker, who is the leader of the House of Representatives, misappreciates the mode of People's Initiative in amending our Constitution. Akala pala niya pwede palang politiko ang nasa likod. We will never have a Senate-led People's Initiative kasi alam ng Senador na kung meron kaming brilliant idea on how to amend the Constitution, ang paraan na open sa amin, Constituent Assembly. Alam namin yun. Not People's Initiative. Kahapon, magkahiwalay na pinulong ni Pangulong Marcos ang mga senador at kongresista, pero tuloy pa rin ang girian. Sa Martes, isasagawa ang pagdinig ng Senado tungkol sa People's Initiative.
maghaharap ng testigo si Senador Joel Villanueva. Maski ang oposisyon sa Senado kaisa sa investigasyon. 90% ng complainants itinuturo ang mga staff ng congressman. Nagkataon ba na doon sa Mindanao, ganun din. Sa Visayas, ganun din. Sa Luzon, ganun din. Meron na po mga voicemail na pinapadala, boses ng mga kongresista na tinuturo po ang liderato ng Kamara. We have to, of course, the legalities on this matter. Ang pinsang buo ni Romualdez sa si Senadora Amy Marcos, sigurado raw na ang speaker ang nasa likod ng gumugulong na People's Initiative ngayon. Ihaharap daw ni Senadora Amy ang mga ebidensya niya sa gagawing investigasyon ng Senado.